Kabayan, may installment ka ba sa Tamara, Tabi, credit card o phone call bill na hindi mo nababayaran dito sa Saudi Arabia? Sigurado ka bang wala ka pang travel ban at makakauwi sa Pilipinas anytime na gusto mo na mag-final exit o kaya ay magbakasyon man lang sa Pilipinas? Bakit ba nagkakaroon ng travel ban ang ilang OFW? Ano ang mangyayari kapag meron kang travel ban? At paano mo malalaman kung meron kang travel ban? At ano ang dapat mong gawin para mawala ang travel ban mo? Yes! Sa video na ito ay sasagutin ang lahat ng katanungan na yan. Please don't forget to subscribe, hit like, and follow this channel para lagi kang updated sa mga videos ko. Imaginein mo ito, no? Flight ka na, pauwi sa Pilipinas at nakapag-check-in ka na at napagpaalam ka na sa mga nagatid sa iyo sa airport. Pero pagdating mo sa immigration ng Saudi Arabia, sinabi sa iyo ng immigration officer, Sorry, sir. You cannot leave the kingdom because you have an existing travel ban. isang salita lang yan, pero parang gumuho ang mundo mo. At ang dahilan, hindi nabayarang utang sa Tamara, sa Tabi, credit card o kahit unpaid telephone bills. Kung OFW ka sa Saudi, kailangan mong malaman ito bago pa maging huli ang lahat. Bakit ba nagkakaroon ng travel ban? Sa Saudi, seryoso ang batas pagdating sa utang. Kapag hindi nabayaran ang buy now, pay later tulad ng Tamara, Tabi, credit card, or bank loans, or personal debt at kahit na telephone bills sa STC, Movili, or Zain, kapag nag-escalate ang account mo, pwedeng mag-file ng legal complaint ang company. At kapag umabot ito sa execution court, pwedeng maglabas ng travel ban, account freeze, at automatic na salary deduction order. Hindi porket maliit ang utang ay safe ka na. Kahit maliit lang ang utang mo na hindi nababayaran, pwedeng maging dahilan ng kaso. Ano ang mangyayari kapag meron kang travel ban? Kapag may hold order o travel ban ka, hindi ka makaka-exit ng Saudi. Pwede kang ma-hold sa airport. Maaaring ma-freeze ang bank account mo. At maapektuhan ang ikama mo o legal residency mo dito sa Saudi Arabia. Ang mas masakit pa nito, kung emergency sa Pilipinas, hindi ka makakauwi agad. Paano malaman kung may travel ban ka? Huwag hintayin sa airport mo pa malaman. Narito ang mga paraan. Una, mag-check ka sa iyong Abshare account. Mag-login ka lang sa Abshare account mo at hanapin mo kung mayroong notification tungkol sa travel restriction sa iyong Abshare account. Pangalawa, pwede kang mag-check sa Ministry of Justice portal. Makita mo dito kung may nakafile na execution case laban sa iyo. At pangatlo, tawagan yung company o makipag-ugnayan sa Tamara, sa Tabi, sa bangko o telecom provider. Tanungin mo kung na-escalate na ang account mo. O kaya ay mag-inquire ka sa JOSAT or Immigration Office. Pwede kang magtanong kung may existing travel restriction ka. Mas mabuting malaman mo yan kaysa sa airport pa. Ano ang dapat gawin kung may utang ka? Una, ang utang ay dapat bayaran agad. Makipag-communicate agad kung hindi ka makakapagbayad. Dahil maraming mga kumpanya ang pupayag sa restructuring o installment plan sa pagbabayad ng mga utang. At humingi ng settlement letter kapag fully paid ka na. Tandaan na importante ang written clearance. Pero kung may case ka na, ayusin agad sa legal portal o magpa-assist sa abogado kung kinakailangan. Huwag mag-ignore ng text messages o email na pinapadala sa iyo. Minsan kasi may mga notice pero hindi natin pinapansin. Tayo mga OFW ay nandito sa Saudi para sa pamilya natin. Pero minsan, sa sobrang dami ng bayarin, hindi mo namamalayan, lumalaki na ang problema. Hindi masamang umutang,
Pero, mas masakit kung hindi ka makauwi dahil sa utang mo na hindi updated o hindi nababayaran. Ayusin agad habang maaga. Mag-check habang may oras pa. At huwag hayaang sa airport mo pa malaman ang katotohanan. Kung OFW ka sa Saudi, i-share mo ang video na ito. Baka may kaibigan ka na hindi pa alam ang ganitong batas. Comment down below kung meron kang tanong para masagot ko sa aking mga next videos. See you on my next videos.